Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:04 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Joel Villanueva. Opo. Ang title ko po ngayon ay bakit ganito nangyayari sa grupo ni Joel Villanueva. Ayan po maraming magaganda na topic ngayon pero matagal ko na nagawa ito pero hindi ko pa pala na-vlog. Kaya ito na muna ang uunahin ko kahit maraming magagandang balita na ngayon. Ngayon, ang title ko po ay bakit ganito nangyayari sa grupo ni Joel Villanueva. Ayan po bakit parang na-kwan sila na nararattle. Tawag ko dyan nararattle o hindi nila alam kung ano na ang gagawin nila. Ayan po, at parang mainit ang ulo at parang nagmamadali at parang hindi alam kung ano talaga ang hakbang na gagawin nila. Yan po tatalakayin po natin yan o ipapaliwanag ko bakit ganyan ang nangyayari sa kanila. Ngayon ay diretsahan na po tayo kasi nga ay kulang po ang oras . Ngayon, ang analysis ko po dyan ay dahil sa paglabag o sa pagsuway sa konstitusyon. Yan po. Hindi na po ako kukuha ng ibang bagay. Ito lang, itong paglabag nila sa konstitusyon. Yan lang ang tatalakayin ko. Ngayon, kung totoo na siya ay may babae, ay iba yan. Hindi ko na. Kung totoo na siya ay nagnakaw, ay iba yan. Ito na lang na paglabag nila sa konstitusyon at idagdag ko pa sa batas ng international law ng Convention ng Law of Sea. Hindi ba? At paglabag din nila, kasi pumirma sila ngayon Pumirma sila na nagmanifesto sila na lumalabas na sila ay pro-China. Ay di nilalabanan nila yung court ruling ng International Court. Yan po ay nilalabag na nga nila ang konstitusyon natin, yung sinabi doon na forthwith, yung salitang forthwith, kung may impeachment, kung dumating yung impeachment sa kanila sa Senado, kailangan umpisahan ang proceeding immediately ang nakasulat doon. O kahit na wala na yung immediately pwede naman umpisahan ang proceeding. Pwede na yon. Ay hindi nilagyan na nga ng forthwith para malinaw. Ang ibig sabihin, immediately ay tinatawanan lang nila. Hindi ba? Tanungin ko po kayo, nung mga panahon na sila ang nasa mayorya, hindi ba? Nung hawak nila ang Senado, tinatawanan lang nila dumidilat pa nga ang ang ano ba yon? Yung dila, hindi ba? Tumatawa. Tinatawanan lang nila. At saka si Chis Escudero, napakayabang. Siya daw ang mag-interpret. Anong i-interpret mo dyan? Na i-google mo lang ang salitang forthwith, ipagpalagay na hindi alam ng mga tao ano ang forthwith. Kasi nga, yung salita na yan, sinauna pa yan hindi ba? Ang alam natin ay immediately or without delay. Pero iwasan po natin ang dalawang salita. Immediately na lang, hindi ba? Kasi yung without delay, dalawang salita yun ay bakit hindi nila ipinatupad at niluloko pa nila ang mga tao? Hindi ba?
niloloko nila kasi ang gusto nilang ipakita, sila ang makapangyarihan, sila ang masusunod at walang pwedeng sumuway sa kanila. Yan po Yan po ang nakita ko dyan. Kaya ngayon, sila ay nararatel. Opo, hindi nila alam kung magkus sila o pabagsakin nila si Soto o ay pero nga ay ako, ang nakikita ko dyan ay kamay na po ng Diyos ang gumagalaw dyan Nung naibilanggo si Duterte at saka yan si yung sidekick niya, si Apollo Kibuloy, nung nabilanggo yan, alam ko na kamay ng Diyos ang gumagalaw dyan. Opo. Kasi nga wala nang magawa ang tao Hindi kakayanin ng tao yan. Kamay na po ng Diyos yan. Kasi nga patay kung patay sila yan Ibibilanggo ka nila kung ayaw mong sumunod di ba? Ganun sa ginawa nila kay Dilima. Kung kalabang ka, ibibilanggo ka, kakasuhan ka. At ganun sa ginawa nila sa ABS-CBN with impunity nga Hindi ba? Pinasara nila. At ganun din ang ginawa nila kay Antonio Trillanes, hindi ba? Niribok, hindi ba? Niribuka yung pardon na wala pang gumagawa niyan. Sa presidente po ng Pilipinas o kahit na sa buong mundo, sa buong daigdig po, wala pang gumagawa niyan na iriribuka mo yung presidential decree o yung batas na ginawa. Batas po yun Ang gumawa noon ay lower house. Nirekomenda nila kay Pinoy. Kaya nga ang ginawa ni Pinoy ay binaliwala na yung kaso. Batas po yun. Hindi po yun ang privilege ni Pinoy. Hindi. Kasi nga wala pang wala pang, paano mong mapapardon ng isang tao kung wala pang sentensyado, hindi ba? Hindi pa sentensyado. Nililitis pa lang. Kaya nga, ito po si Duterte, Diyos, noon pa, iniisip ko na, Diyos o kamay ang Diyos, ang gagalaw dito para parusahan yan. At ito nga, nahahagip sila Joel Villanueva. At yung mga grupo nila, sino? Si Chis Escudero, hindi ba? Si Jinggoy Estrada, hindi ba? Yan si Bongo. Baka magtago na rin yan Yan si Bongo. Ayan si Bato de la Rosa, hindi na makita, hindi ba? Nag-tree planting ata dyan sa Senado. Saan ka naman mag-tree planting dyan? Nagtrabaho po ako dyan sa Senado as project management team. Isa po ako sa consultant nung transfer yan, 1997. Mahigit isang taon ako nagtrabaho dyan as a consultant. Kaya alam ko, wala kang tataniman dyan. Wala. Puro siminto na yan. Mayroon dito sa bandang pero naman, tubig na. Dito sa bandang dagat. Aywan ko lang kung tinambakan yun. Wala. Napakaliit ng space dyan. Napakaliit. At gagamitin na nila ng parking kisa taniman ng kung ano-ano. Kasi mahalaga po ang parking dyan Kulang na nga ang parking dyan Opo. Kulang na kulang. Sa dami po ng kutsi. Ngayon, ay just for assure lang naman yun, hindi ba? Just in case na magtagumpay yung pagpatalsik kay Soto. Kaya naandun yun. Lalabas yun. Pag nakuha na nila ang bilang, ay wala atang bilang, hindi ba? Hindi na siya lumabas. Nagtatago na patuloy siyang magtatago yan si Bato de la Rosa. Yan nga ang sinasabi ko bakit ganyan ang nangyayari sa kanila? Ay kasi nga ay ito po para sigurado po tayo na ang sinasabi ko ay lumabag sila sa batas Hindi na yun sa nagnakaw sila. Iba yun o nambabae sila o nagsugal sila o may testigos na kasamahan nila dati. Hindi ko nasasabihin yan na
yung iba nagbalik na ng pera, kaya paniniwalaan po ng tao Hindi na yan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko lang yung paglabag nila sa konstitusyon at saka sa international law at saka sa ruling ng International Court. Ayaw nilang i-honor. Hindi ba? Baka daw tayo girahin ng China. Ay bakit gigirahin ka At saka bakit naman pupunta ka sa gira? Nananalo ka na nga sa korte. The purpose of the law is to obtain peace. Yan po ang purpose ng batas. Kaya gumagawa ng batas para maiwasan ang gira. Ay bakit pupunta ka pa sa gira? Ay nanalo ka na sa arbitral ruling, hindi ba? Ayan po hindi ba? At yung anak ni Marcolita, nagsalita pa. Hindi ba? Na kung gigirahin daw tayo ng China, ibala daw si Tralira. Ay bakit ka magsalita ng ganun? Hindi ba? Ay mambabatas ka pa naman. Alam mo, ang batas ay ginawa, the law was added or the law was created to obtain peace and avoid war. Yan po ang purpose ng batas. Kaya gumagawa ng batas para kung may dispute, iyan ang pagbasihan. At ang purpose naman ng ruling ay para maiwasan nga yung guloy, maiwasan ang gira. Hindi ba? Kasi kung hindi natin i-honor ang ruling ng korte at susunod tayo sa gira, ay anarchy po yan. Anarchy. Ay di kawawa yung mga kawawa yung maliliit na bansa, wala na silang pangingisdaan, hindi ba? Mawawala na yung isda dahil sinasakop na ng China. Common sense lang naman po yan, hindi ba? Gusto ba ng Diyos yung ganyan? Hindi. Gusto ba ng Diyos na yung ibang bansa ay wala ng pangisdaan? Hindi po. Kaya gumawa ng UNCLOS, yung 200 nautical miles, yung EEC. Ayan po ay gusto nila Marcolita, gusto ito nila Joel Villanueva, nalabagin yan. Ayan po. Kaya Diyos na ang gumagalaw dyan. Ito po lawlessness po yan. Lawlessness, at ang lawlessness ay kasalanan. Yan po ang nakasulat sa Biblia. 1 John chapter 3 verse 4. Naandyan po at kung gusto nyo, basahin nyo sa ibang version. Basahin nyo sa Tagalog para maintindihan nyo. Everyone who practices sin practices lawlessness as well. Indeed, sin is lawlessness. Ayan po ang nakasulat, sin is lawlessness. Yung hindi mo pagsunod sa batas, kasalanan po yan. Ngayon, lahat po ng kasalanan ay may kabayaran. Ayan po, alam natin yan. At itinuturo yan ng ating mga magulang. Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked, or God is not to be mocked. Whatever a man sow, he will reap in return. Ayan po nakasulat, hindi ba? Kung ano ang iyong inihasik o ang iyong itinanim, kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Ayan po Hindi ba? Lumabag sila sa korte, hindi ba? Lumabag sila sa konstitusyon. Yung portrait, hindi nila pinatupad. Tinatawanan lang nila, hindi ba? Ayan ngayon, nagalit ang mga tao. Nanalangin sa Panginoon. Ako, isa na rin ako, nanalangin po ako sa Panginoon. Panginoon, wala na magawa ang mga tao Bakit? Ay hawak nila ang Supreme Court Hawak nila ang hawak sila ng China, hindi ba? Ay wala na magagawa ang tao. Hawak nila ang mga pulis, ang military, hindi ba? Ay Panginoon, ay tulungan mo kami. At palagay ko, marami ang nanalangin na ganon. Ay dininig ng Panginoon. At ayan nga, nakakulong na si Duterte, hindi ba? Nakakulong na. At ito ngayon, mga galamay niya ito, susunod na ito. Palagay ko lang susunod na ito. Kasi nga, ay siyempre, ay lawlessness po yan At
sinabi ko na, lawlessness is sin. Or sin is lawlessness. Oh. Isaiah, itaas ko lang po ha. Isaiah 59 verse 2. Ito po ang ating mababasa. Isaiah 59 verse 2. But your iniquities, ayan po, yung mga paglabag na yan. Ano? Mga iniquities po yan eh. Mga kasalanan po yan eh. Hindi ba? But your iniquities have built barriers between you and your God. Yan po ang sabi ni Isaiah. Yung mga iniquities nyo, o yung mga kasalanan nyo, ayan nga, ano ba yung kasalanan? Yung paglabag nga eh. Hindi ba? Nilabag nila ang konstitusyon eh. Oh. Hindi ba? Ngayon ay, nung isang araw, isinabi ko doon, nung isang araw, sinabi ko doon na even human covenant, yung human covenant lang ha, or agreement, once it is ratified, can never be changed or amended. Ayan po, hindi ba? Ay ito, konstitusyon po ito eh. At yung international law, ay mga bansa po ang nag-agreement doon. Hindi ba? Bakit ayaw nilang to pa rin? Ayan nga, lawlessness po yung ganyan. Tinatawanan lang nila. Hindi ba? May ruling ang International Court na yung West Philippine Sea ay sa atin yan. At yung 9 dash line ng China, hindi totoo yun. O babaliwalain yun. Ay bakit hindi natin sundin yan? Hindi ba? Bakit pumapayag pa kayo, Joel Villanueva, ang tanong ko po sa inyo, bakit pumapanig kayo o bakit gusto nyong suwayin ang court ruling ng International Court? Hindi ba? Bakit gusto nyong suwayin ang pinag-usapan ng United Nations Convention on the Law of Sea? At ito nga, bakit gusto nyong subayin ang forthwith na nakasulat sa ating konstitusyon? Ay kasalanan po yan. Kaya pagbabayaran nyo yan. Hindi ba? Padila-dila ka pa eh, hindi ba? O, ay ayan ngayon, ay patunayan mo na tama ka. Alam nyo po ngayon, ang daming lumalabas na propaganda. Ay nilalabanan ko po. Ang ginagamit ko ay salita ng Panginoon. Hindi sila makasagot eh. Kasi ang sinusulat nila ay matuwid daw o honest daw si Joel Villanueva. Ay hindi po. Hindi honest yang ganyan. Bakit honest yan ay yung forthwith lang kako, hindi niya pinatupad? Anong integrity niyan kako? Forthwith lang, tinatawanan nila. O, immediately ayaw nilang ipatupad. Hindi kako honest yan. Hindi nila maipaliwanag eh. Huwag na natin kako pagdebatehan dito kung may babae siya. O, paano siya? Iyan na lang forthwith. Kako. O, tapos yung inilihim nila, hindi ba? Inilihim nila ang dismissal. Hindi dismissal. Yung pagbasura ni Samuel Martires, Ombudsman Samuel Martires, doon sa kaso niya sa Napoles scam. Na may dati ng desisyon doon ang dating ombudsman, si Conchita Carpio Morales, ay guilty yan, sabi ni Conchita. Malakas ang kaso dyan. Tanggalin na yan sa Kongreso. Yun ang rekomendado ni Conchita Carpio Morales, yung dating ombudsman. Ngayon, inilihim nila. Dinismiss. Hindi. Binasura naman ni Samuel Martires. Palihim. O, yan ba ang may integrity? Ay kasalanan po yan kasi nililihim nila eh. They do not want to come to light because their deeds were evil. Yan po nakasulat sa Biblia po eh. Everyone who does evil will not come to light. Oh, because he is afraid his evil works might be exposed. Ay, ang linaw po ng Biblia eh. Hindi ba? Hindi po masagot nung mga isa doon si Leo Ortega.
Opo. Oh, parati kong pag nakita ko, nilalagyan ko 3 comments, hindi ba? Sinasagutan ko rin yung iba. Oh, hindi nila masagutan eh. Kasi alam ko, propaganda lang sila. Hanggang lang sila sa general statement. Yung parang motherhood statement na magaling si Joel, matalino si Joel, ganon. May integrity si Joel. Ipaliwanag nyo kako yan, Ay kung hindi nyo ipaliwanag yan, walang maniniwala sa inyo. Ako pinapaliwanag ko kako eh. O ayan, wala naman silang paliwanag. Hindi ba? Kaya walang naniniwala doon eh. Hindi ba? Doon sa mga vloggers nila, ay sa bagay, binabayaran lang naman yun. Maniwala ka o hindi, bahala sila, hindi ba? Ngayon, ito po but your iniquities have built barriers between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Ayan po, hindi po pinakikinggan ng Diyos yan. Yang mga makasalanan na tao, hindi. Nagtatago nga ang mukha ng Panginoon ay itinatago niya eh. O ay basta ganun ang nakasulat dyan. Hindi mo matagpuan ang Panginoon pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Ayan po, ay kasalanan ba yan? Yung hindi nila pagtupad sa forthwith, kasalanan po eh. Sinabi ko na nga eh, konstitusyon po yan eh. Hindi ba? Dapat nga tanggalin sila yan. Kasi ang ethics committee, hindi ba? Kung nakasulat sa konstitusyon ay ang sabi nila ay itataguyod ko ang konstitusyon. Hindi ba? Nanumpa sila yan eh. Itataguyod ko ang international law. Ngayon, hindi nila ginagawa. Ay di ethics committee, hindi ba? Tanggalin sila yan. Bakit nila ipagtatanggol ang China? Bakit pro-China sila, hindi ba? At saka ito si Joel Villanueva. Bakit ayaw niyang ipatupad ang forthwith? Ay ayan na nga ang resulta. Hindi ba? Sila ngayon ang tinatamaan. Sila ngayon ang binabalikan. Kasi sila ang nagbarahura eh. Binalahura nila ang salitang forthwith eh. Ayan po. 2 Peter chapter 2 verse 4 at saka 5. For if God did not spare the angels, hindi ba? Yung fallen angels po ito, For if God did not spare the angels when they sin, nagkasala po ang mga angel eh. Hindi ba? Nagkasala sila eh. At ang kasalanan nila ay ginagawa ngayon ng mga tao. Ginagawa ng mga tao. Yung kasalanan ni Lucifer, na ang sabi ni Lucifer ay gusto ko maging Diyos. Gusto ko kapantay ang Diyos. Gusto ko ay sambahin ako katulad ng Diyos. Ginagawa po yan ng mga tao ngayon. Number 1 na yan si Duterte, hindi ba? Walang batas-batas. Hindi ba? Bilanggo ka. Pag sumasalungat ka sa akin, tatanggalin ko ang lisensya mo. ABS-CBN, pinasara. Hindi ba? Walang batas-batas sa akin. Yan po ang ginagawa ng tao ngayon. At ito, namana nila Joel Villanueva. Naipamana sa kanila ni Satanas. Kaya ganyan. Ang akala nila, sila nang pinakamagaling. Sila nang pinakamatuwid, hindi ba? Pansinin nyo po, ako, open po ako na sagutin nyo ako. For if God did not spare the angels when they sin, but cast them deep into hell, ayan nga, hindi ba? Pinarusahan sila, pinalaya sila sa langit, hindi ba? At sila ay, aywan ko, yung iba ata ay napunta dito sa lupa, hindi ba? Pero ibang topic po yan. Ang iba ay napunta sa yung bottomless pit eh. Ayan. Ngayon ay placing them in the chain of darkness to be held for judgment. Ayan, hinihintay na lang ang judgment. Final judgment. Pinalayas na sila doon. Doon sa, ay kasi nga hindi pwede ang mayabang eh. Sa langit po, hindi pwede ang mayabang. Ay ito sila Joel, mayabang ito, hindi ba? Dinidilaan eh, hindi ba? Dinidilaan lang yung forthwith eh. Kayabangan po yan. Yan ang sinasabi ko doon sa mga vloggers na nagpo-post na si Joel daw ay may integrity. Wala pong integrity ang ganyan.
Pinaglalaban nila ang China ay Pilipino sila. Walang integrity yan. Ano ba talaga ang pinaglalaban nila? Hindi ba? China ba o ang Pilipinas? Ay Pilipino sila. O ang tanong ko, Pilipino ba sila? Si Marcolita, Pilipino ba yan? O, wala pong integrity yan. Dapat, doon na sila manirahan sa China. Kung may integrity sila. Hindi ba? Para at least, ang China, sasabihin sa kanila, may integrity ito. Hindi ba? Ay, pero ngayon, ay Pilipino sila. Tapos, ang pinaglalaban nila ay karapatan ng China. Hindi ba? Walang integrity yan. Hati sila He is not a whole number. He is not an integer. From the word integer is a whole number. Wala. Watak-watak sila yan. Pira yan. Hindi ba? If he did not spare the ancient world. Ito po yung panahon ni Noah po ito Pinalubog po ang buong daigdig. Pinatay po ang lahat ng tao, maliban sa 8. If he did not spare the ancient world, ang tawag po ng Biblia dyan ay yung lumang nagbago po kasi ang mundo nagbago. May ulan na o malakas na ang ulan. Dati daw ay wala daw ulan o mahina lang ang ulan. Okay. If God did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but preserved Noah, a preacher of righteousness among the 8. Ayan po in-spare niya si Noah. Hindi ba? O yung pamilya ni Noah, 8 sila, 8 kaluluwa. Hindi ba? Pero dito, pinapatunayan lang po ng Biblia na kung nagkasala ka, parurusahan ka at kayang ng Diyos gawin na i-spare yung hindi nagkasala. Ayan po ang tanong po natin na dinidiscuss dito, bakit ganyan ang nangyayari kay Joel Villanueva at saka yung mga kasamahan niya? Ang kasagutan po ay kasi nilabag nga nila ang batas o ang konstitusyon at dinidilaan pa nila, tinatawanan pa nila, ay kasalanan po yan. At pinaliwanag ko na, sin is lawlessness o lawlessness is sin. Para hindi tayo aalis dun sa topic natin na pagbabayaran niya yan. Ay bakit yung iba, ang sabi nyo, ay baka sa ibang panahon, ay bakit yung iba, ay baka hindi natin alam Diyos lang ang nakakaalam dyan. Pero ako, yan ang nakikita ko dyan. Pagbabayaran niya. Lalo na yan na kiniklim ng tatay niya, kiniklim nila na sila ay maka-Diyos. They will be punished more severely. Nakasulat po yan sa Biblia Yung mga nagpapanggap, hindi ba? O dati sila na born again, tapos sumama pa sila sa ganyan, ay they will be judged more severely. For the judgment will start in the household of God. Kung dati man sila, na nangangaral sila, na dati sila ay born again sila, ay bakit pumasok sila sa ganyan? Hindi ba? They will be judged more severely. Kasi nga righteous po ang Diyos patas po ang Diyos Alam mo nang mali yan ginawa mo pa. Hindi ba? Alam mo kasalanan yan, ginawa mo pa. They will be judged o you will be judged more severely. O sige po hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.